Hello, what's up mga pinsan? Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng I am SP. Alright. So yun mga pinsan, ang ating content for today ay hindi ko pa alam. Pero isasama ko kayo sa paglibot-libot na naman dito sa farm. Bakit mga pinsan? Dahil isang libot lang natin. Magkakameron na tayo ng content. Tara mga pinsan, gala-gala tayo dito sa farm. Wala akong magawa kaya isasama ko na lang kayo. Tara mga pinsan. Ay, doon pala tayo. Tara. Ayun. Gala-gala tayo dito sa farm mga pinsan. Para naman ma-update kayo dito sa farm natin kung anong mga kaganapan dito. Kamusta na kayo? Yung mga pinsan, meron tayo dito nakita. Ito kusot. Yun, ang ating kusot dito na oh. Magandang tanghali po sir. Talagang bilang na bilang ni Kuya Proy ah. Pinsan. Yan. Ito lalagyan natin ng kusot mga pinsan no? Ito yung dati namin barn. Yan, dito namin nilalagay at hindi nababasa dito eh. Nababasa pero unti-unti lang. Kusot naman kasi to. Hindi to ipa. Proy, ilang ano yan? May ilang linggo natin gagamitin? 15 days lang? O mga pinsan, 300 plus. 15 days lang. Kumbaga, kung tumagal to na isang buwan, grabe pa rin no? Grabe pa rin, expenses pa rin talaga. Pero at least okay lang. Kasi madalas kami nagpapalit ng ipa dahil sa mga sisiw natin. Ayaw natin na mabababada ng ipa yan. Yung mga sisiw natin. Kaya dapat every 4 days nagpapalit po kami sa kada barn. 30 piraso na Proy. Yun yung nakasanayan namin eh. Ayaw naman namin baguhin mga pinsan yung sistema. Kasi nga baka doon pa magka-problema yung mga sisiw natin. So magsisisihan pa kami. So ang ginagawa namin talagang maintain na lang. Do magastos pero walang magagawa. Gusto natin maging healthy yung mga alaga natin eh. Ganun din kasi last year napaka-healthy nung aming alaga. Dahil yun nga kung anong format na ginagawa namin last year, siya ang format na gagawin namin ngayon. So kusot po kami, hindi po kami gumagamit ng ipa. Bakit? Yung ipa po kasi is nagkakameron ng problema sa mata yung mga sisiw na bubulag sila eh. Yun ang dahilan kung bakit kusot po yung ginagamit natin. Ayan mga pisa ng ating farm. Tapos dito nagpapagawa kami dito ng bahay kami mag-asawa para nakapag-stay na kami dito. Mga pisan, abangan nyo to pag nabuo. Ito po ang ating ano. Yan. 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 Ayan. Ayun. Ang sarap na rin mag-vlog mga pinsan dito sa farm. Kasi dati-rati talagang yung dati pa nating manukan. Apat na sulok lang. Kumbaga maliit lang eh. Dito mag-ikot lang ako talagang content na eh. Oh, tulad ditong area na to. Oh. Ito namang area na to is lawad lang to. Dito yung A-frame ni Inay Dong yung pinagawa ko sa kanya. Gusto ko may ganitong malawak eh. So nandun yung bahay-bahayan namin. May mga makapag-park dito. Pag sa gabi pwedeng alam niyo mag shot-shot ganun. Yun, ito nga pala si Proy. Ang palayo nito sa akin, maniningin. Lagi siya na yung pinagagalingan ng kagagastusan ko sa buhay. Nagpa-order ako sa kanya ng kusot. Ito po ang ating nag-iisang kong. Hey! Ayan mga pisan. So, ilang araw lang yan, 3 weeks lang yan. Ay mga pisan, ganun kalaki yung expenses natin. Sa kusot pa lang yun. So, what more sa patuka? Ang patuka, every barn, minimum doon sa pinaka, ano natin. Ay, meron ng 2 sako yun, no? 2 sako isang araw. Yung pinakamalakas natin, no? Nandiyan naman kayo eh, di ba? Nandiyan naman kayo lagi nakasupport sa akin. Pagkakusaan ni Proy, in-code na yun doon sa ating opisina. Yan, si Kuya Howie yung nagre-receive ng mga bayarin. So, makukompute namin yearly kung magkano yung nagiging puhunan namin. So, yun yung sistema dito sa farm na ginagawa po natin para hindi naman tayo labas ng labas. Kumbaga alam natin kung ano yung nagiging gastos natin. Itatali natin siya yearly. So, makikita natin yung gross at yung net. No, so dapat ganoon din kayo mga pinsan, hindi yung basta may madudukot, dukot na ng dukot. Tulad nyo, meron kayong extra trabaho bukod sa pagmamanok. So yung pagmamanok, may sideline kayo. Hindi nyo malalaman kung magkano yung kinikita nyo kung hindi nyo nililista. So baka mamaya kasi nagluluko lang kayo eh. So mga pinsan, yung view natin oh. Simulan natin dito. Ayan. View. I love it, ano? Ayan mga pisa, kasama ko na kasi ito si Boy Boy. Boy Boy, ilan taon ka na sa akin? 6 years na no? Simulat nung nagbablog pa tayo eh no? 2018 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ba, mag-8 years na pala.
Ayun mga pisa, kasama ko na si Boyboy sa hirap at ginhawa. Kasama ko si Boyboy. Boyboy, anong dahilan bakit nag-i-stick ka dito sa SP Farm? Ay, isa lang naman masasabi ko. Comfortable kasi ako sa'yo. Yan ang gusto ko, pagka may camera. Pagka may camera, ganda mo sumagot. Parang babalik ka mamaya Ay, ba? Ba't alam mo? Bet alam mo. Talaga ikaw ha. Kukwento lang tayo about kay Boyboy. Hindi mga pisa, si Boyboy talaga. Siya yung isa sa trusty ko dito sa farm. Hindi siya totally pinakamasipag. Hindi naman din siya yung pinakatamad. Nasa ano siya eh. Nasa middle stage siya ng pagiging farm bodies natin. Pero yung loyalty niya mga pisan, 100%. Tama, Boy? Pero ano yung nag-hold sa'yo para mag-stay ka dito sa farm? Masaya ka dito, gano'n. Giging humble mo, syempre. Yan. Si Boyboy kasama ko na ito matagal na. Buti nga hindi pa ito nag-aasawa eh. Wala ka pang plano. Kasi hindi mo rin alam kung sino ang asawa mo, babae, lalaki, gano'n. Di mga pisan ito, lalaki to ha. At doon sa mga vlog ko lang na ginagawa, syempre magaling lang siya umakting. Sabi ko, Boyboy, magbading-badingan. Ang galing eh. So pag nagkakameron ng bisita dito, yan ba yung bading? Hindi po. Kumakain po ako ng above. Hindi, natutuwa lang ako mga pisa kasi si Boyboy. Mag-8 years na kami magkasama. May pangarap din naman ako dito. Kaya Boyboy, kung ano man yung plano natin sa buhay, sabihin mo lang sa akin. Boyboy! Ayun mga pinsan, dito naman sa ating conditioning area, konti na lang yun nandito kasi season ng mga magugulang ngayon. Tapos yung mga breeder nga natin, yung pinagpapaitlog natin. Tapos mga pinsan dito, sa area dito, pinalilinis natin. Tapos i-check natin kung ano yung improvement. Kaya mga pinsan, ayan, gala-gala lang ako dito, araw-araw talaga mga pinsan. Is umiikot ako, kumbaga pinifeel ko lang kasi syempre hindi pa rin agad talaga nagsising sa akin na ganito na pala talaga yung achievement natin eh. Malaki na po ito talaga para sa akin kasi ang liit talaga nung pinanggalingan ng manukan natin eh. Kaya every time na mag-iikot ako dito mga pinsan, pinifeel ko yung moment na nagpapasalamat ako kay Lord na sa buhay natin isa ako sa binigyan ng ganito kalaki na blessing. Kaya yung energy ko, sinishare ko sa ibang tao kasi kung naging posible sa akin, hindi imposible sa inyo mga pinsan. Kaya lang, siyempre, hindi madali. Mahirap kasi wala namang buhay na madali. Diba? Kahit ano namang status mo ngayon, mahirap eh. Diba? Pahirapan mo ng sagad para yung outcome is maganda yung maging resulta. Itong area na to is lilinisin natin ng linis na linis para nandito ulit yung mga pulet. Ayan, lagi nating pinalilinis to para syempre magaan sa mata. Ito, mga ginamit natin ito ng early bird, no? Basta yung mga luma, nandito na. Nandito na kasi yung di ba may tatali pa tayo. Itong kasamahan. Itong kasamahan. Use materials natin. Okay. Ayun mga pisan. Back to the base. Init, grabe. Iinom lang ako ng tubig, tapos ikot na ulit. Hoy, ano sinisilip niyo dyan ha? Ayan, candling po tayo mga pisan. Ayan, si Pisa Alvin. Para kanino itlog na yan? Ayan, apo ni Parada at kay Chong. Ayan, hati sila. Ilang piraso yan? 1,000 mahigit. Ayan, syempre ang ating Renaissance mga pisan. Pakita natin yung may mga similya. Yan mga pisan, itong ating incubator area tsaka chiller area. Yan, dito tayo nagsisilip. Ito lalagyan na natin ng yung itlog, yung egg tray natin. Sa Shopee lang yan na bibili. Yan, 60 ang isang ganda na. Yan, 60. Yan mga pisan. Balik na ulit tayo dito. 1,000 isang lalagyan ito? 500 isang setting. Nasaan yung isa pa? 500. Nandito pa sa isang kabila. Okay. Ayun mga pisan. Tawag dito. Tsaka na natin pag-usapan yung mga about dun sa vlog. Kasi sobrang init. Binisita ko lang yung ating incubator area. Tinignan natin kung mamimit ba natin yung target natin na ibibigay natin kay Papa at kay Bayaw na sisiw. Yun nga mga pisan, target namin doon ay 500 na sisiw. Nakabuo kami ng 1,000 na eggs. Okay lang mga pisan kasi dulo naman na yun. Bago namin i-refresh ulit yung mga pulet, inipunan muna namin ng mga 1,000 itlog. Dami naman ng gamit natin, 250 na hinahin. Ayun mga pisan, kaya sobrang energetic lagi ng aking araw.
Kasi ikot tayo ng ikot dito sa farm. Kaya naman mga pinsan, ako ikot ng ikot talaga dito sa farm. Nag-iisip-isip ako kung ano pa yung i-develop natin. Kasi sabik talaga ako mga pinsan sa development ng farm eh. Hindi ko alam bakit pagka wala akong pinapagawa, hindi ako mapakali. Siyempre, hataw tayo ng hataw sa pagtatrabaho, paghahanap buhay para magkameron ng income. So pag nagkameron ng income, mapapagawa na naman tayo kasi basta mga pinsan, ganun na yung naging ano ko, naging habit ko na talaga yun. Magpagawa na ng magpagawa, magpa-develop na magpa-develop. So ayun, sabi ko sa sarili ko dati, mga pinsan, na pagka ako nagkameron ng pagkakataon na magkapera or makaipon, ayan, magpapagawa ng mga facilities kung saan magiging masaya yung puso ko. Lahat naman tumitapos, lahat naman ng sa buhay natin is may hangganan. Kung ano yung makakapagpasaya sa atin, edi yun ang gawin natin. Kaya mga pinsan, ayan, patuloy development ng ating manukan. At isang bagay na isinishare ko po sa inyo dahil someday, ganun din kayo. Iikutan din natin yan. Kumbaga, iikutan nyo rin kung saan ako dumaan. At least, alam nyo na kung saan ang bagay na parang masaya din sa ganung part. Nandito ako sa ganitong part, darating din kayo dito sa ganitong part. Kaya mga pinsan, pag kumita, matutong magbigay. Kapag may gustong mangyari sa buhay, matutong magsumikap. Yun tayo mga pinsan. Kaya ayan, ang ating achievement ay tuloy-tuloy mga pinsan. Ipeflex ko lang din. Meron tayong blower dito. Sponsor to ni Papa Ricky. Ayan, shoutout kay Papa Ricky Tan ng San Pablo. Mga pinsan, kung sino yung mga gusto ng ganito na blower. Yan, gandang blower nito. Malaki to mga pinsan. Kontakin nyo lang po si Ricky Tan ng San Pablo. Siya po, sobrang daming blower. Madami po siyang inaalagaan na ganitong klase ng kambing. Dito basta pwedeng ialpasan dyan, sabi. Yan, ang pangalan nito ay si Pichi Pichi. Pichi Pichi. Pero lalaki siya. Ay mga pinsan. Ayun speaking of development, yung ating range pen, yan ang pinalagay natin dito sa ating gilid na to. Ay lalagyan na ng mga inahin yan. Ayan, para pag may bumisita dito, yan, dito na lang sila mamimili ng mga inahin. Kasi mga pinsan, dati sa time na bumibili din ako ng mga inahin, mga pinsan gusto ko maraming pagpipilian. Kaya sa mga bibisita dito at gustong bumahagi mga pinsan, ayan, pwede tayo pumili dito. Pero pagka naman tinatamad ko yung bumaba dito, kami na mag-aakit para doon. Kasi mga pinsan, tandaan nyo, pag ang pulit ay napalagay dito sa pen na to, ibig sabihin, pasado po ito para sa amin. Hindi na kami para maglagay dito ng, alam mo yun, ng malamala. So, ayan, pag yung mga ito mga nandito mga babae, ginamit na po namin yan Kumbaga, nire-repress lang namin siya dyan. Hindi man nire-repress, kumbaga pinapahipahinga. Iko-cord na rin namin siya para mabilis silang malugon. Anyway, dito yung lalagyan natin ng pulit pag kami mga bisita tayo. Ay nako, pahinga muna tayo dito sa isang tabi mga pinsan. Kasi sa dulo ng content ko kasi mga pinsan, gusto ko talaga uupo lang ako sa isang tabi. Tapos magmumuni-muni. Tapos, ayan, mag-share ng something. Kasi mga pinsan, ako sa maghapon, kung napapansin nyo sa mga content ko, is gusto ko talagang umikot ng umikot. Gusto ko talagang maraming ginagawa. Gusto ko marami akong na-achieve sa maghapon. Kasi sinanay ko talaga mga pinsan yung aking sarili na marami akong ginagawa. Dahil mga pinsan, hindi ako pwede sumuko. Kasi wala akong backup. Kasi ako yung backup. Meron ka kasing something sa sarili mo na alam nila na napaka-strong mo. Wala kang karapatang manghina sa paningin nila. So, ganun na lang din yung nagre-reflect sa akin. Meron ka kasing imahe na ikaw yung pinaka-strong sa pamilya, sa tropa, sa kaibigan, na kahit dumating ka sa time na durug ka na, hindi mo pwedeng ipakita sa kanila kasi mas madudurog sila. Bakit? Kasi sa'yo nanggagaling yung lakas nila Kaya lang mga pinsan, pagka dumating ka sa punto na ganun, kailangan mo pang mas maging matatag. Kailangan mo pang mas maging malakas. Kasi pag nanghina ka, manghihina sila. Ikaw ang pinanggagalingan ng lakas nila. Pero mas mahirap din naman yung umaasa ka lang. Kaya mas mabuti ng ganito. Mas mabuti ng hindi nila makita yung kahinaan mo. Para at least manatili kang matatag kahit sa paningin nila. Kahit sa sarili mo, durug na durug ka na. Wala man lang mga musta. Dahil feeling nga nila, kaya mo lahat Kahit anong dumating na problema sa'yo, okay lang. Pero sino ba namang tao ang hindi nasasaktan? Sino ba namang tao ang hindi napapagod? Sino ba namang tao ang hindi nakakrak yung plano? Lahat naman tayo ganun. Kaya kung ikaw, may kaibigan ka, ano ba naman yung salitang kamusta? Kamustahin mo sila. Kamustahin nyo naman ako. Baka kasi mamaya, pagod na rin pala ako no? Wala pa nangangamusta sa akin. Pero okay lang naman. Kasi hindi naman tayo ipararating ni Lord sa ganitong posisyon kung hindi natin kakayanin Kung hindi natin kaya. Purpose lang natin makapag-share ng kalakasan. Kaya mga pinsan, yung emosyon na sinabi ko sa inyo kanina is
isang emosyon ng isang normal na tao. Napapagod din ako. Pero kahit napapagod ako, iniisip ko na lang kasi may mga taong umaasa sa lakas ko. Kahit napapagod, tuloy lang. Alam ko ikaw, napapagod ka na din. Pero kahit napapagod ka, wala kang choice eh. May kailangan kang buhatin. Kaya mga pinsan, ako, every time na napapagod ako, ang tunay na rason kung bakit nawawala yung pagod ko, bukod sa nandyan yung suporta ng asawa ko, yung mga anak ko, na may mga pagkakataon na hindi nila ako naiintindihan kung bakit hindi na kami nakakapaglaro. Ang isang dahilan, parang sinishare ko na lang dun yung problema ko, yung nararamdaman ko, yung pagod ko. Kinakausap ko si Lord. Kahit may konting pagdududa kung totoo ka ba o hindi, sige, kausapin kita. Lord, bahala ka na. Kung anong plano mo sa akin. At sana dumating pa yung time na bigyan mo pa ako ng purpose sa buhay. Daanan mo pa ako ng blessing sa ibang tao. Ngayon lang, masaya na ako eh. Kasi yung mga bagay na ganito, yung mga bagay na na-achieve ko, kaya mo din to. Kaya mo rin yan. Pag sumikapan mo lang at kailangan maging malinaw sa isip mo kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Dahil kapag ka naging malinaw sa isip mo yan, yan yung mangyayari sa realidad. Lagi nating iisipin na paano ba? Ano ba talaga ang gagawin ko? Ano ba talaga ang sisimulan ko? Nakakalito. Pero once na meron ka na at least step 1 at step 2 na gagawa mo sa maghapon, sa isang araw, sa pangalawang araw at dumadating ka na sa time na uma-adjust ka na ng uma-adjust. Hatawan mo na, tuduhan mo na. Distraction. Pag alam mong nadidistract ka, pag alam mong may papalapit na distraction, alisan mo. Pag yung mga kagrupo mo, pag yung nakakasama mo is hindi ka masaya, alisan mo para maka-adjust ka. Darating ka sa punto ng buhay mo na mapapagod ka din. At least napagod ka man, meron kang resulta. Kaya mga pinsan, si SP, napapagod din naman. Pero wala tayong choice eh. Kailangan natin pagpatuloy ang buhay. Napagod ka na meron kang magandang resulta. Kaysa mapagod ka nang wala kang resulta. Lahat tayo mapapagod. Lahat tayo matatapos. Pero at least meron tayong resulta. So paano mga pinsan, napakaganda ng kwentuhan natin. Sana natuto ka. At sana marunong ka ng copy link tapos i-share mo sa account mo para marami ding matuto. So yun mga pinsan, maraming salamat at sana nandyan ka pa rin para sa akin at nandyan din ako para sa inyo. Maraming salamat mga pinsan at kita-kits sa mga susunod na episode ng I am SP. Love you all guys. Whew. Thank you.